So yun, paliwanag natin tong dinesign ko na CPS pump. Ayan. So common term is booster pump system. Pero ang pinakatama nito is the CPS, the constant pressure system. Paliwanag natin. So ito yung flow, magmula ng Maynilad, tatakbo yung tubig, magkakarga itong tinatawag nating water tank, and then mapupuno ito, and magkukusa siyang stop gamit itong tinatawag nating float valve. Ayan, mechanical float valve. Mapupuno na yung tangke, mahihinto na yung daloy ng tubig galing Maynilad. Okay, done deal. Kaya ano to? Now, ito naman is the water hose level. Parang monitoring natin kung gaano kapuno ang ating tangke. Makikita natin. And then, ito namang system na to, ito na yung inlet papasok ng ating pump and motor. So, pag ganyan yung flow ng tubig. So, ano ba to? Itong part na to. So, ito ano siya, tinatawag siyang check valve. Ayan. So, check valve. And ito namang tawag niya ito, parang X, is the gate valve. So, ang purpose niyan is para ma-ensure na yung flow ng tubig is one way lang. Ayan. So, hindi na siya magba-backflow pagka meron kang check valve. And then, the gate valve naman, the main purpose niyan is the isolate. Yan. Magkaroon tayo ng isolation pagka magre-repair tayo ng ating pump and motor. Okay. So, the flow ng tubig from the storage tank is pa ganyan. So, daan ng ating pump and motor pataas. Ayan yung discharge line niya. Sa discharge line niya, may makikita ka ditong automatic pump controller. Ito na yun. So, the automatic pump controller will sense if the pump is nagkukonsumo ng tubig o hindi. Ibig sabihin, the main purpose nitong automatic pump controller is to ensure na hindi mag-dry run itong ating pump and motor. Kasi pag nag-dry run ang ating pump and motor, unang-unang madadamage is the impeller. Worst case scenario, pwedeng masunog ang ating motor. So, ganito yung wiring niya. So, isang linya is pa-connected sa motor, isang linya naman is connected sa ating pressure switch. So, marami kasi kayong design or klase ng pump controller. Ito is the most simple. So, the main purpose lang is shut off the pump. Meron naman ibang controller na may built-in na siyang pressure gauge and serve na rin as pressure switch. Later, i-discuss ko yung kung bakit ganun yun. So, dito muna tayo. The simplest. Ayan. So, discharge. So, discharge line naman is ganito naman. So, naiba naman yung positioning ng ating gate valve and check valve. So, discharge is mauna naman na dadaanan is the check valve to isolate ulit if may repair tayong gagawin sa ating pump control and main pump or the pump. Then, next is the check valve. So, check valve is to ensure na hindi magkakaroon ng return or yung tinatawag common is water hammering. So, after ng check valve, ito na yung pressure switch. Ito na yung magbibigay ng tono ng magbibigay ng tinatawag nating magsiset ng cut-in and cut-off pressure ng system natin. So, usually, sa ganitong residential, ang cut-in and cut-off is 20 PSI and 40 PSI. Ayan. Ano ba difference ng dalawa? Yung 20 PSI na sinasabi ko, yun yung setting, yung pressure setting na yon ang magpapastart sa pump natin. Okay. Yung 40 PSI naman,
is yun naman yung magsisense para magpahinto ng ating pump. Ibig sabihin nun, pag nare-reach na yung 40 PSI is okay na yung pressure setting natin papuntang bahay. Okay. Next, gauge. Ayan, water gauge. Para ma-check natin kung tama talaga yung setting natin. Yung makikita natin dito yung cut-in and cut-off pressure natin na 20 to 40 PSI. So, ang difference niya lagi is 20 PSI. So, ito na yung flow. And then, dadaan siya saglit ng ating pressure tank para naman magkaroon ng stable pressure sa system natin at hindi agad-agad mag on and off itong ating pump. Ayan. So, magbigay tayo ng So, yung pressure tank is magbigay ng tulong na hindi mabugbog sa operation itong ating pump and motor. Hindi andar, ganun. So, magkakaroon siya ng time delay, baga. Yan ang tamang paliwanag, time delay. At hindi rin agad-agad masira itong ating pump and motor. So, yan. Nagkabit ako dito ng drain line or pwede kong sabihin na test line. Ball valve naman ang nakakabit dito para mabilis siyang i-open. So, ang purpose niyan is to release the pressure sa system na ito and to test na rin the system agad-agad. So, hindi ka na pupunta ng bahay. Imagine, baka malayo yung bahay eh. O mag-open ka pa ng mga faucet, water closet, lavatory. Eh kung meron ka nito, di ba? Ang easy to test the system. Yan na lang mag-test ng system para makuha mo yung desired pressure na kailangan mo. After nyan, merong gate valve dito. Then ito namang valve na to, normally closed lang siya. Para yung tubig is, ang flow niya, ganito. Diretso na sa bahay. Ito nga, as I've mentioned, normally closed, bypass lang. So, pagka just in case scenario na sira, ayan, sira tong buong system mo na to, hindi gumagana, pwede mo pa rin supplyan yung bahay nyo galing direkta from the Maynilad. So, mangyayari, ito naman yung i-close mo para yung flow ng tubig, Maynilad, bypass, diretso sa bahay. Ayun, di ba? Then, hindi ko pala napaliwanag to. Ito naman yung breaker natin. Usually, dapat malapit lang sa natin, assembly natin, para easy to maintain the system. So, this is the CPS pump for residential. So, nag-ooperate siya into your existing power supply, single phase 220 to 230 volts. And yun na yung pinakapaliwanag natin. Alin pa ba? Ayan, itong pressure tank. Dalawang klase ang pressure tank na meron ngayon sa merkado. Ito, pwedeng stainless steel pressure tank. Okay, mababa lang ang nun. Mababa lang talaga ang maximum na siguro, yung 40 PSI. Kung tataasan mo kasi baka masira na to. So, meron namang sumunod yung tinatawag nating pressure tank, yung bladder tank, bladder pressure tank naman. Design naman yun sa mga high pressure system and sa mga mataas yung pressure requirements ng bahay. Na pwede kang mag-set ng 30 to 40 PSI, 40 to 60 PSI, and whatnot. So, ang lang nun, kailangan lang i-make sure na kung lalakihan mo yung bladder tank mo, kung malaki ang pressure requirements mo sa bahay mo or sa building mo, check mo rin yung operations ng pump mo kung kaya pa. And then, if yung lane mo hindi puputok as well as yung mga water closet mo, lavatory mo, hindi magsiputukan yung mga faucet and whatnot. Ayun. So again, this design is working for single phase. So mag-iiba ng konti ang control operation pagka 3-phase na yung pump na ginagamit mo. Yung 3-phase naman, don't worry, ginagamit yon pagka mga
matataas yung pangangailangan, and sa mga building establishments. Pero pag bahay, okay na to. The best na to para sa iyo. Single piece. Ayan. Single piece operation ng CPS pump system. Ayun, yun lang tayo. Napaliwanag na natin. Kung may tanong, kindly comment. Kung may naintindihan kayo, like and share. Don't forget to subscribe na din sa ating channel. Pwede nyo na rin itong maging design. Reference nyo na din kung kailangan nyo ng plan. Ayan. Reference plan for your installation, for your upcoming project, lalo sa mga nangungontrata o sa mga engineer, as well as sa mga homeowner na nagpaplanong magpakabit ng ganitong system. Kasi ang problema mo, si Maynilad, pawala-wala yung linya ng tubig. Ayun, mahina yung linya ng tubig. Ito talaga yung the best na solution. Yun lang. My name is Raymond Guerrero. Uwi na ako.